Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal, kawani, at pamilya ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, isang paring Katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Saturday, October 18, 2025 at ginugunita po natin ang kapistahan ni San Lucas, isang ebanghelista. Ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin ng misyon na may katapatan at paggaling na may pag-ibig. Ang ating unang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni San Pablo kay Timoteo, chapter 4, verses 10 to 17, ay nagsasabi sa atin na ang Diyos ay hindi pumapalya sa misyonero. Sa unang pagbasa, inaalala ni San Pablo kung paanong iniwan siya ng marami. Ngunit may kumpiyansa siyang sinabi, ngunit ang Panginoon ay kasama ko at nagbibigay sa akin ng lakas upang may pahayag ko ng lubusan ang mabuting balita. Ito ang puso ng misyon. Maaaring iwan tayo ng mga tao, ngunit ang Diyos kailanmay hindi. Ang presensya niya ay ang tunay na lakas ng misyonero. Para sa ating mga sundalo, ito ay paalala. Maaaring hindi lahat ay kakampi sa iyo. Ngunit ang tunay ninyong commander, ang Diyos, ang Panginoon, hindi kayo iiwan. Para sa miyembro ng pamilya, sa paghihintay at hirap, ang lakas ng Diyos, ang inyong sandigan. Sa ating ebanghelyo naman, mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 10, verses 1 to 9, ipinapaalala sa atin na tayo ay pinapadala para magdala ng pagaling at kapayapaan. Sa Ebanghelyo, isinugo ni Jesus ang 72 at sinabi, sagana ang aanihin, ngunit kaunti ang manggagawa. Ipinapadala ko kayo tulad ng mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Ang misyon nila ay magdala ng kapayapaan, magpagaling ng may sakit, at ipahayag ang kaharian ng Diyos. Kung mapapansin natin, hindi sila isinugo upang magdala ng armas o kayamanan, kundi ng kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Ganito rin ang ginawa ni San Lucas. Bilang manggagamot at ebanghelista, ginamot niya hindi lang ang katawan, kundi pati ang kaluluwa sa pamamagitan ng medisina at ng mabuting balita. Ang kanyang buhay ay ang patunay na ang paglilingkod kay Kristo ay kabuuang pangangalaga ng tao, katawan at kaluluwa. Para sa ating mga sundalo, ang misyon ninyo ay hindi lang lumaban, kundi ang magprotekta ng buhay, magpanatili ng kapayapaan, at magdala ng pag-asa. Hindi lamang kayo mandirigma, kundi mga tagapagpagaling at tagapagtanggol. Para sa mga pamilya, kayo ang unang tagapagpahayag ng mabuting balita. Sa tahanan ninyo, dapat unang maramdaman ang kapayapaan, pagmamahalan, at pananampalataya. Ang inyong tiyaga at panalangin ang nagpapagaling sa sugat ng paghihintay at pangungulila. Kaya sa kapistahan ni San Lucas, 3 bagay ang dala ng ating mga pagbasa. Si San Pablo ay nagpapakita ng katapatan sa misyon. Ang Ebanghelyo ay nagturo ng misyon ng pagpagaling at kapayapaan. Si San Lucas ay huwaran ng paglilingkod ng may pagmamahal. Bilang mga sundalo at membro ng pamilya, sikapin nating maging tapat, maging instrumento ng kapayapaan, at maglingkod ng may pag-ibig. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, sa pamamagitan ng panalangin ni San Lucas na manggagamot at ebanghelista, pagpalain mo ang aming mga sundalo ng lakas sa kanilang misyon, tapang sa panganib
at katapatan sa paglilingkod. Ilingid mo ang kanilang pamilya sa kapayapaan. Bigyan ng pagtitiyaga sa paghihintay at pag-ibig na nagpapagaling ng sugat ng paghihintay. Naway maging kasangkapan sila ng iyong kapayapaan at pag-asa sa kampo, sa tahanan at sa buong bayan. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami. Amen.